Sa loob lamang ng ilang araw, dalawang magkahiwalay na krisis ang biglang yumanig sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa gitnang silangan, nananatiling mataas ang tensyon habang naghahanda ang US para sa posibleng panibagong pagsalakay sa Iran. Patuloy ang mga pagbabanta, umiinit ang usapin tungkol sa Strait of Hormuz, at nakaposisyon pa rin ang ilan sa pinakamakapangyarihang sandata ng Amerika, kabilang na ang mga B-52 bombers. Bagaman nakikiusap ang Iran na huwag ituloy ng US ang malawakang pag-atake, nananatiling nakaantabay pa rin ang buong mundo sa pwedeng maging susunod na hakbang ng Washington. Sa Europa naman, isa ring krisis ang sumabog. Mahigit 6,000 migrante kasi ang biglang tumawid mula Morocco papunta sa Ceuta, ang teritoryo ng Spain sa Hilagang Afrika. Nagpadala na ng militar ang Spain. Nagpatawag na ng emergency meeting ang European Union at ilang bansa ang nagsimulang higpitan ang kanilang mga border. Pero para sa ilan, ang nangyari ay hindi lang simpleng krisis sa migration. Pwedeng bahagi ito ng mas malawak na labanang diplomatiko at geopolitical na matagal nang namamagitan sa Morocco, sa Spain at sa iba pang mga makapangyarihang bansa. Tanong ngayon ng marami, gaano kasinsero ang Iran sa hinihiling nito sa US na paghinto sa mga pag-atake? At ano ang naging sagot ni Pangulong Donald Trump? At habang abala ang Amerika sa Iran, meron bang ibang puwersa na sinasamantala ang pagkakataon para lumikha ng panibagong krisis sa Europa? Yan ang tatalakayin natin sa videong ito. At bago tayo mag-umpisa, baka po pwedeng pa-request ng inyong like. Malaking tulong po ito sa ating mga researchers. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon po ay August 2, 2026. At alam nyo ba na nasa panic mode ngayon ang Iran? Hinihiling nila sa Estados Unidos na ihinto muna ang mga planong pag-atake na inihahanda ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump. Ayon kasi sa pinakahuling report, inilalatag na po ang planong pagbomba sa mga energy facilities at sa mga mahalagang tulay sa buong Iran. At posible na gamitin sa operasyong ito ang mga F-15, mga A-10, F-35, F-22 at maging yung pinakamalakas na B-52 Stratofortress bomber na kayang-kayang magdala ng hanggang sa humigit kumulang 70,000 libra ng mga bomba at sandata. At pwede po itong lumipad hanggang Iran para isagawa ang utos ni Trump. Pero dahil sa mga bantang ito, nito lamang pong Sabado ng gabi, alam nyo ba na tumawag ang Iran sa Amerika para makiusap na ihinto muna ang nakaambang plano? Ang sabi daw nila sa Pangulo, nakikiusap sila na huwag ipadala ang mga B-52. Pero alam nyo, ang nakakagulat dito mga kababayan, ilang araw pagkatapos na makiusap ng Iran, abay nagbabala ang Supreme National Security Council ng Iran na kung itutuloy daw ng US ang pag-block sa mga daanan ng kanilang mga barko, isasara daw ng Iran yung iba pang mga daanan sa dagat hanggang sa magdusa daw ang mga mamamayang Amerikano at ang ekonomiya ng mundo. At eto pa ang sabi ni Major General Ali Abdali ng IRGC, sino man daw na bansa na magsilbing panangga para sa US, sisilaban daw sa apoy ng digmaan. Matindi ano? Saan ka ba naman nakakita? Nagmakaawa na sila pa matigas. Pero syempre baligtad ang pagtingin dyan ng mga komentarista. Kasi sino bang nakikiusap? Di kung sino yung nakikiusap, siya yung talunan dito, di ba? At dahil nga sa kahilingang ito at sa kahilingan na rin ng ilang mga bansa sa Middle East na itigil muna ang putukan, pumayag si Pangulong Donald Trump na ihinto pansamantalang digmaan sa kondisyon, merong kondisyon, sa kondisyon na magkakaroon ng agaran, ganap at tuluyang pagbubukas sa Strait of Hormuz. At syempre, paghinto ng anumang ambisyon ng Iran na makabuo ng isang nuclear weapon. So yon ang kondisyon na hinihingi ni Trump. At ayon sa report, ilan sa mga nakiusap kay Pangulong Trump na ihinto ang pag-atake ay ang bansang Qatar, Saudi Arabia at ang United Arab Emirates. Tinanong pa daw niya noon ang prinsipe ng Saudi na si Prince Mohammed bin Salman kung anong gagawin nila kung sakaling ihinto ang pag-atake. Ang sabi daw ng prinsipe ng Saudi, mas gusto daw niya ng kasunduan kaysa sa pag-atake.
Lalo't hindi daw alam ni Trump kung anong kahahantungan pag lumusob sila ng ganong kalakas sa Iran. So my Saudi Arabia, the king, they said the crown prince. I said, what would you rather do? Would you rather have us do this or not? They said, we would much prefer a deal as opposed to an attack because you don't know where these attacks lead. I mean, will they be flooded with people pouring into their country and disaster? A lot of bad things can happen. Yeah. At syempre, alam ng lahat, lalo na ng Iran, na kapag itinuloy ng US yung plano nila, ito na yung magiging pinakamalaking pag-atake ng US military sa buong kasaysayan. Isasagawa sana ang pag-ataking ito ngayong weekend at ang target ay mga oil refinery, power plants at iba pang mga mahalagang infrastruktura. At kinabukasan, ang plano, bubuksan ulit ang international market pagkatapos ng pag-atake buong araw. Pero gaya nga ng nalaman natin, inihinto ni Pangulong Trump ang planong ito. Pero kahit iyon yung ibinigay na rason kung bakit inihinto ang pag-atake, meron namang ibang anggulo na nakikita ang mga eksperto. At ang nakikita nilang dahilan dyan is para bigyang daan yung pag-evacuate ng lahat ng mga Amerikano sa Middle East. Kamakailan kasi nanawagan ang US State Department sa mga Amerikano sa gitnang silangan na pag-isipan muna na umalis sa region habang may panahon pa. The State Department is telling Americans today to consider leaving the Middle East. The message comes as multiple outlets have reported that U.S. forces could launch new strikes on Iranian missile sites and energy infrastructure over the weekend. Dahil dito, naglabas na po ng advisory ang mga embahada ng Amerika sa Iraq, Jordan at UAE sa kanilang mga mamamayan na maghanda sa pagtaas ng tensyon. Bagaman inaasahan na ni Pangulong Trump na isa ang pagbubukas sa Strait of Hormuz sa mga pag-uusapan kung bakit siya pumayag na ihinto ang pag-atake, nito lamang linggo August 1, may sinabi ang spokesperson ng Iranian Foreign Ministry na talaga namang nakapagpataas sa kilay ng marami. Ang sabi kasi ni Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Baghei, wag na daw umasa ang mga tao na babalik pa sa dating normal na sistema ang Strait of Hormuz. هدف از این گفتگوها که عرض کردم از همون ایام Ang layunin ng mga pag-uusap na ito na nagsimula pa noong panahon ng ceasefire at nagpatuloy hanggang sa pagtatapos ng digmaan ng July 18 ay para magkaroon ng isang ruta na parehong matatanggap ng dalawang kampo at poprotekta sa interes ng Iran. Dahil malinaw naman na hindi na babalik ang Strait of Hormuz sa sitwasyon nito bago ang petsang March 1. Napakahirap ng pinagdaanan natin itong mga nakaraang buwan. Kaya kailangan nating siguraduhin na ang Strait of Hormuz ay hindi na ulit magagamit pa ng mga bansang umargabyado sa Iran. Kaya ngayon, nakaantabay ang buong mundo sa susunod na hakbang ng US kung itutuloy ba ni Trump ang planong pagwasak sa mga mahalagang facility sa Iran sa oras na sumira na naman sila sa usapan. At yan din ang aabangan natin. Samantala sa ibang balita, 10,000 migrante mula sa bansang Morocco ang lumusob kamakailan sa Spain at dumagsa sa bayan ng Ceuta, isang Spanish territory sa Northern Africa. We've never seen scenes like this before. Naging dahilan yan para magpadala ng mga sundalong Espanyol ang kanilang pamahalaan. Ayon sa ilang mga political party sa Spain, maliwanag na isa daw itong pananakop o invasion. Marami ang nagulat sa mga video na naglabasan nitong mga nakaraang araw sa social media kung saan pinapakita na humigit kumulang nasa 60,000 migrants mula sa Morocco ang tumawid sa ng Ceuta sa loob lamang ng 24 hours. At ayon pa sa report, umabot na sa 67 ang mga nalunod habang tumatawid sa dagat. Naglabas na ng pahayag ang Prime Minister ng Spain na si Pedro Sanchez at sinabi niya na isa nga talaga itong pag-atake para sakupin ang kanilang teritoryo. Kaya naman ipinag-utos niya agad na magsibalik sa Morocco ang lahat ng mga taong ito sa lalong madaling panahon. Ang Ceuta ay isang maliit na teritoryo ng Spain na matatagpuan sa North Africa. Malapit po yan sa coastal area ng Morocco. Nasa kalagitnaan ito ng Strait of Gibraltar. Ito din ang nagsisilbing pangunahing daanan ng mga migrante na gustong makarating sa Europe sa loob ng mahabang panahon. Kaya naman matagal na panahon na ring pinagsisimulan ito ng away ng Morocco at Spain. Ang totoo, ayaw kilalanin ng Morocco ang Ceuta bilang bahagi ng Spain dahil sa kanila daw yan. Kaya hindi maiiwasan na isipin ng iba
na isa itong uri ng ground invasion para sakupin ang nasabing isla. At napag-alaman din na kusang binuksan ng mga Moroccan border guards ang mga tarangkahan sa gate, kaya naging madali sa mga tao na makatawid sa dagat. Isang paraan daw yan para bigyan ng pressure ang Prime Minister ng Spain. Meron namang ilang mga komentarista ang naniniwala na posibleng meron daw kinalaman dito ang US at ang Israel dahil hindi daw marunong makisama ang Spain sa gera ni Trump sa Iran. At hindi rin daw sapat ang ibinibigay ng Spain sa NATO para sa kanilang defense. Kaya may mga bulong-bulungan na lumalabas ngayon na posibleng galing sa US o sa Israel yung idea na pwedeng bawiin ng Morocco ang Ceuta at ang Melilla sa kamay ng Spain. At alam nyo ba na batay sa pinakahuling report, sinuportahan pa ni Pangulong Donald Trump ang Morocco sa mga claims nito sa Western Sahara laban naman sa bansang Algeria. Sinabi ni Trump na suportado niya ang claim ng Morocco habang nagaganap ang pagdagsa ng mga taga-Morocco sa teritoryo ng Spain. US President Donald Trump has reaffirmed Washington's recognition of Moroccan sovereignty over Western Sahara in a message addressed to King Mohammed on the anniversary of Throne Day. Now, in his message, Trump wrote that US recognizes Morocco's sovereignty over Western Sahara and supports Morocco's credible and realistic autonomy proposal as the only basis for a just and lasting solution to the dispute. At sa loob lamang ng 24 hours, bigla nga pong dinagsa ng libu-libong mga taga-Morocco ang islang ito. At sa sobrang dami nila, halos manganib na ang security ng Spanish border. Nagkaroon ng matinding kaguluhan. Marami ang lumangoy makarating lang sa Ceuta. Pero kahit hindi naman kalayuan ang pagitan ng Morocco at Ceuta, marami pa rin ang nahirapang makatawid. Dose-dose na ang nalunod. Doon naman sa mga nakatawid, kitang-kita ang tuwa sa kanilang mga ngiti. May ilan sa kanila na sumisigaw pa ng mabuhay ang Espanya. Napili nila ang Ceuta dahil ito ang gate ng North Africa papunta sa Europe. Meron lang itong 80,000 na mga residente. Kaya isipin nyo na lang kung gaanong nabigla ang mga taga doon nung dumagsa yung nasa 50,000 hanggang 60,000 na tao sa loob lamang ng isang araw. Agad naman na nagpadala ang Spain ng mga sundalo at mga pulis para panatilihin ang kaligtasan ng isla. Kahit mahigpit kasi ang security sa islang ito, kung ang dadagsa naman libo-libo at sabay-sabay, siguradong mahihirapan ang mga security force na pigilan sila. Pero ang pinakamalaking tanong dito mga kababayan, ano ang ginawa ng pamahalaan ng Morocco? Lalo pa ngayon na hindi maganda ang relasyon ng Spain at Morocco dahil sa relasyon ng Spain sa Algeria na pangunahing kaaway ng Morocco. Well, ayon sa report, meron na daw mga bumalik sa Morocco pero marami pa rin ang natitira sa Ceuta at hindi nila alam kung anong mangyayari sa kanila doon. Marami ang naniniwala na isa sa mga dahilan kung bakit dumagsa ang mga migrante ay dahil na rin sa desisyon ng Korte Suprema ng Spain. Dahil kamakailan lang nagdesisyon ng Supreme Court ng Spain na sino man daw migrante na magpunta sa Ceuta at sa Melilla sa pamamagitan ng dagat ay hindi daw basta-basta pwedeng paalisin at ibalik sa Morocco. Bago paalisin, sabi ng Supreme Court ng Spain, kailangan muna daw silang bigyan ng pagkakataon na humiling ng asylum o protection bilang refugee. Pero sa nakita sa video, tila inorganisa daw muna ang pagdagsa bago ito mangyari. Karamihan sa mga dumagsa ay mga taga-Morocco, North Africa at sa mga bansa mula sa Timog Sahara o Sub-Saharan Africa. Mabilis naman na kinundina ng Prime Minister ng Spain ang nangyari. Para sa pamahalaan ng Spain, hindi lang daw yan simpleng usapin ng illegal immigration, kundi isang seryosong hamon sa kanilang national security. Pero hindi lang ang Spain ang nag-aalala sa nangyari, nababahala na rin ang mga lider ng Europa. Ayon kay European Commission President Ursula von der Leyen, wala daw sino man ang dapat makapasok sa European Union nang hindi sumusunod sa mga umiiral na batas at proseso. Hindi naman makapaniwala ang isang mataas na opisyal sa UK na si John Healey. Sabi niya, ngayon lang daw sila nakakita ng ganon. Habang ang Italy naman nanawagan na sa Spain na higpitan ang pagpapatupad ng security. Kailangan din daw suspindihin na muna ang Schengen Agreement o ang kasunduan na nagpapahintulot sa malayang paglalakbay sa maraming bansang Europeo. Kasunduan din ito sa pagitan ng Spain at Italy. Ang sabi ng mga opisyal sa Italy, gusto lang daw nilang protektahan ang kanilang border. Pero tila mas naging matigas naman dito ang sagot ng Prime Minister ng Italy na si Giorgia Meloni. Sa isang post kasi sa social media,
Ang sabi ni Meloni, Nakakabahala ang mga larawang nanggagaling sa Ceuta at muli na naman itong pinapatunayan na ang hindi makontrol na illegal immigration ay isa ng konkretong banta sa seguridad ng mga border sa Europe. Nakausap ko na ang Interior Ministry ng Italy na si Matteo Piantedosi. Hindi manonood lang ang Italia habang nangyayari ito. Ipinatawag na namin ang mga kinauukulang ahensya at pagkatapos ng pagpupulong na ito, handa kaming magpatupad ng mga hindi pangkaraniwang hakbang para ipagtanggol ang ating mga border at matiyak ang kaligtasan ng ating mga mamamayan. Kabilang na sa mga hakbang na isa sa alang-alang ang pansamantalang pagsuspinde ng kasunduan sa Schengen sa pagitan ng Italia at Spain. sa kabilang banda naman nakabantay na rin ang bansang France at Finland. Pero ang hindi nila maintindihan ay bakit wala man lang daw reaksyon ang Morocco sa pagdagsa ng kanilang mga mamamayan sa Spain. At sa halip, meron pang lumalabas na ulat na meron daw magandang relasyon ang Spain at Morocco kahit hindi naman totoo. At dahil dito daw kung bakit nagkaroon ng lakas ng loob ang ilang mga Moroccans na pumasok sa teritoryo ng Spain. Hindi ito ang unang beses na ginawa ito ng Morocco sa Spain dahil noong 2021 matapos pahintulutan ng Spain na magpagamot sa kanilang bansa ang isang pinuno sa Western Sahara, binuksan din ng mga Moroccan guards ang border para makapasok ang nasa 10,000 Moroccan sa Ceuta. Simula daw noon, ang sabi ng isang eksperto, paulit-ulit nang ginagamit ng Morocco ang banta ng pagbubukas sa border bilang panggigipit sa Spain. Bukas, araw ng Martes, magkakaroon ng emergency video call meeting ang mga opisyalis ng European Union para pag-usapan ang pagpasok ng mga migrante. 22 countries ang nag-request ng emergency meeting na ito para pigilan ang lalo pang pagdagsa ng mga tao. Bago naman ang meeting, nagpatupad na ang France, Finland at Portugal ng mas mahihigpit na patakaran sa kanilang mga border. Ang Spain, nagpaplano ng maglagay ng 500 meters na floating barriers sa kanilang mga nasasakupang dagat at nagpapatrolya na rin ngayon ang mga Spanish Civil Guard. Dahil sa pangyayari, meron tuloy ilang mga eksperto ang nagsabi na kailangang maging maingat ng Spain sa pakikitungo sa Morocco. Dahil anuman daw na maling hakbang, pwedeng magdulot yan ng panibagong krisis sa border at pwedeng magkaroon ng mas malalim na epekto sa politika ng buong Europa. Sa ngayon ay unti-unti nang bumabalik ng kusa sa Morocco ang mga migrante. Pero hindi pa rin maalis ang pag-aalala sa ilang mga taga-Spain dahil meron pa rin ilan na ayaw umalis at nagtatago na. Galit na galit naman ang ibang mga Moroccans na tumawid sa dagat. Ayon sa kanila, isinuko daw nila ang lahat at sinuong ang matinding panganib para lang makarating sa teritoryo ng Spain. Ang ilan sa kanila ay sinaktan pa pagdating nila sa kanilang destinasyon. Tapos ngayon ay pababalikin lang pala sila sa kanilang bansa. Maraming salamat po sa inyong panonood at pag-like sa videong ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo lang yung subscribe button sa baba at yung bell na lalabas. At kung meron ka namang tanong, pwede mo kaming bisitahin sa aming Facebook account, The Blessed Reader. Always take care, kabayan!